Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at miyembro kayo ng SSS o GSIS, makinig kayo ng mabuti dahil ang video na ito ay para sa inyo. Hindi ito basta-basta na balita. The what it is and fright the Mary Senate and the Ramite. Narirado ang hindi pa naririnig at posibleng malaki ang pagbabago nito sa inyong buhay ngayong buwan. Ngayon may mga senior na tumatanggap ng hanggang 20,000 na karagdagang bayad mula sa SSS at GSIS at hindi sila humingi. Dumating lang ito sa kanilang account. Bakit? Dahil meron silang mga benepisyo na matagal nang nakapending hindi nasasabing lahat at hindi nila alam na pwede pa nilang i-claim. Yung ibang mga senior naman binaliwala ng opisina, hindi sinabihan. O kaya ay nag-miss ng deadline ng ilang araw lang at nawala ang kanilang dagdag na bayad. Huwag kayong maging isa sa mga nawalan. Ngayong video na ito, tatalakayin natin ng malinaw at matapat tulad ng magkaibigan na nagkukwentuhan. Sa kusina kung sino, talaga ang karapat dapat makatanggap ng dagdag na bayad na ito. Magkano ang maaari ninyong makuha? Kailan darating ang pera? At kung ano ang dapat ninyong gawin ngayong araw na ito para hindi kayo mapag-iwanan. At higit sa lahat, ipapaliwanag ko rin kung bakit may mga senior na binabawasan pa ang kanilang pensyon at kung paano ito maiwasan. Kaya manatili kayo, huwag mag-skip. Maaring ang susunod na ilang minuto ay magbabago ng inyong buwan at posibleng ng inyong buong taon. Bago tayo lumayo, linawin muna natin ang isang bagay. Ang dagdag na bayad na pinag-uusapan dito ay hindi isang bagong programa na naimbento kahapon. Ito may kombinasyon ng maraming existing na benepisyo. Ang ilan ay matagal nang umiiral, ngunit ngayon lang aktibo o mas mataas na ang halaga nito dahil sa mga pinakabagong kautosang inilabas ng SSS at GSIS. Una, meron tayong tinatawag na 13th month pension o katumbas nito sa ilalim ng SSS at GSIS. Para sa mga pensyado ng SSS, ang 13th month pension ay katumbas ng isang buwan ng pensyon na ibinibigay sa Disyembre bilang karagdagang bayad. Ibig sabihin kung ang inyong buwan ng SSS, pension ay 5,000, ang inyong 13th month na bayad ay 5,000 din, on top ng inyong regular na pension para sa Disyembre. Pero dito nagsisimula ang hindi nalalaman ng marami. Ang 13th month pension ay hindi lang basta automatic para sa lahat. Kailangan na kayo ay aktibo at nasa listahan ng SSS o GSIS bilang regular na benepisyaro. Kung may pending na verification ang inyong account tulad ng hindi pa na-update na civil status o hindi pa na-submit na pensioner's confirmation, posibleng ma-hold ang inyong karagdagang bayad. Kaya ang unang bagay na dapat ninyong gawin ay i-check kung updated ang inyong records. Pangalawa, mayroon ding tinatawag na pension enhancement sa ilalim ng GSIS para sa mga government retirees. Napag-alaman ng mga miyembro ng GSIS na ang mga yaong nagretiro bago pa man, ipatupad ang mas mataas na base pay sa ilalim ng salary standardization. Law ay mayroon pang nakabinbing adjustment sa kanilang monthly pension. Para sa ilang retirado, ang adjustment na ito ay umaabot sa 3,000 hanggang 7,000 kada buwan at may retroactive. Nabayad pa na maaaring ilang buwan na ang nakalipas. At ikatlo at ito ang pinaka-exciting na bahagi ay ang cash gift at special benefits na inilabas para sa mga senior citizens na miyembro ng SSS at GSIS para sa mga retirado na 65 pataas. May mga espesyal na one-time payments na inilalabas ng parehong ahensya bilang bahagi ng kanilang anniversary programs at social welfare initiatives. Ang mga halagang ito ay maaaring mag-vary, ngunit ang mga ulat mula sa mga miyembro mismo ay nagpapakita ng 5,000 hanggang 10,000 na karagdagang bayad para sa mga karapat-dapat. Kapag pina-adapt natin ang lahat ng ito, ang 13th month pension, ang pension adjustment at ang cash gift, madaling maabot ang 15,000 hanggang 20,000 na karagdagang kita para sa isang senior na miyembro ng parehong SSS at GSIS o kaya ay isang GSIS retirado na mayroon ding SSS voluntary contributions. Ngayon, ang pinakamahalaga, kayo ba ay kasama sa mga makakatanggap? Hindi ko gustong magbigay ng maling pag-asa kaya tiyak nating talakayin ito ng isa-isa. Para sa mga miyembro ng SSS, ang mga karapat-dapat sa 13th month pension ay ang lahat ng regular na SSS retirement, pensioners na aktibo ang status ng kanilang account. Ibig sabihin, nagsusubmit kayo ng annual confirmation. Nakatanggap kayo ng pensyon sa buwan bago ang Disyembre.
at walang flagged or suspended na status ang inyong account. Kung kayo ay isang dependent survivor pensioner, ibig sabihin tumatanggap kayo ng pension bilang asawa o anak ng isang namatay na miyembro ng SSS. Kayo rin ay karapat-dapat basta aktibo ang inyong survivorship claim. Para sa mga miyembro ng GSI, kailangan na kayo ay isang regular retirement pensioner na nag-retire sa ilalim ng R8291, ang GSIS Act of 1997, o sa ilalim ng separation benefits, o kaya ay survivorship benefits. Ang mga military at police retires na sakop ng kanilang sariling sistema ay karapat-dapat din sa kanilang katumbas na programa kahit ibang ahensya ang namamahala. Ngayon, may isang bagay na kailangan ninyong malaman tungkol sa edad. Ang ilang karagdagang benepisyo ay may age-based tiers. Halimbawa, para sa SSS, ang mga pensyado na X hanggang 64 taong gulang ay may isang antas ng benepisyo, habang ang mga 65 pataas ay may mas mataas na karagdagang bayad. Ito ay dahil pinapahalagahan ng SSS ang mas matagal nang nagrereklamo bilang pensyado. Kaya kung kayo ay nagpapa-65 ngayong taon, ito ay isang mahalagang milestone. Mag-i-inform sa SSS tungkol sa inyong kaarawan at i-check kung meron kayong additional benefits na otomatikong mag-a-apply. Isa pang mahalagang punto, ang mga senior citizen na miyembro ng parehong SSS at GSIS tulad ng mga nagpribadong trabaho noon at naggobyerno rin ay maaaring double ang kanilang pagiging karapat-dapat. Meron kaming kilala na isang dating nurse na nagpribado ng 2 taon bago pumasok sa gobyerno. Siya ay tumatanggap ng SSS pension dahil sa kanyang private contributions at GSIS pension naman para sa kanyang government service. Ngayong Disyembre, nakatanggap siya ng 4,800 na 13 month mula sa SSS at 9,200 mula sa GSIS. Combined na 14,000 na karagdagang kita sa loob ng isang buwan. Ito ang kapangyarihan ng pagiging miyembro sa dalawang sistema. Ang tanong na lagi sa isip ng bawat senior, kailan ba darating ang pera? Ito ay isang lehitimong tanong at hindi kayo dapat hintayin ng walang alam. Para sa SSS pensioners, ang 13th month pension ay karaniwang nare-release sa loob ng Disyembre. Ang eksaktong petsa ay depende sa inyong payout schedule. Kung kayo ay may ATM card para sa inyong SSS pension, posibleng maagang makita ang credit sa inyong account. Kadalasan ay sa unang 2 linggo ng Disyembre, kung kayo naman ay pumupunta sa authorized payment centers, tulad ng Unified Multipurpose ID, UMID, Payout Points, BankNet, ATMs o SSS accredited banks. Ang payout ay karaniwang follow ang inyong regular schedule na batay sa inyong huling 2 digits ng SS number. Para naman sa GSIS pensioners, ang pensyon kasama na ang karagdagang bayad ay direkta na deposited sa inyong GSIS UMID account o sa inyong linked bank account. Ang GSIS ay kilala sa pagiging mas maagang mag-release kumpara sa SSS. Maraming GSIS retirado ang nag-uulat na natatanggap na nila ang kanilang December pension kasama ang 13th month kahit sa huling linggo pa lang ng Nobyembre. Isang mahalagang babala dito. Huwag kayong magtiwala sa mga nagbebenta ng advanced pension o mga ahente na nag-aalok na makuha na ang inyong 13th month pension ngayon kapalit ng malaking bayad o interest. Ito ay panloloko. Ang inyong pension ay libre at direkta sa inyo mula sa SSS o GSIS. Walang middleman, walang bayad, walang interest. Kung may lumalapit sa inyo na may ganitong panukala, tumawag sa SSS hotline sa 1455. O sa GSIS sa 8847-4747 agad. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bagay na hindi sinasabi ng karamihan sa inyo sa opisina, ang mga tinatawag naming hidden benefits. Hindi sila lihim pero hindi rin sila laging aktibong isinasalita ang mga staff ng SSS at GSIS. Kaya maraming senior ang namimiss ang mga ito. Una, ang Medicare o PhilHealth integration. Bilang isang SSS o GSIS pensioner, kayo ay automatikong may PhilHealth coverage at ang inyong premium ay binabayaran ng gobyerno para sa inyo. Ang ibig sabihin nito ay kapag kayo ay na-ospital, may mga benepisyo kayong makukuha mula sa PhilHealth na hindi nangangailangan ng sariling bayad. Ngunit maraming senior ang hindi nagko-claim nito dahil hindi nila alam kung paano gamitin ang kanilang PhilHealth card kasabay ng kanilang SSS o GSIS ID. Pangalawa, ang death benefits for dependents. Maraming senior ang hindi alam na kapag sila ay namatay,
Ang kanilang mga benepisyaro, asawa, anak ay may karapatang tumanggap ng survivorship pension o lump sum death benefit. Para sa SS, ang death benefit ay katumbas ng 5 taon ng inyong average monthly pension kung kayo ay less than 5 years na pensyado, o ang average monthly pension hanggang mamatay ang surviving spouse. Para sa GSIS, ang survivorship pension ay 50% ng inyong monthly pension. Ito ay malaking bagay para sa inyong pamilya, kaya siguraduhing updated ang inyong beneficiary record sa parehong ahensya ikatlo. At ito ay para sa mga miyembro ng SSS na may mga nakabinbing sickness, maternity o disability claims mula sa kanilang aktibong nagtatrabaho pang mga taon. Maaari kayong magkaroon pa rin ng balanse na kailanman ay hindi na claim. Maraming miyembro ang hindi alam na ang kanilang lumang sickness claims bago sila nagretiro ay maaaring may natitirang hindi naiulat na kontribusyon na maaaring ma-reconcile pa ngayon. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng contribution, history print out para makita kung meron kayong natitirang hindi na process na benepisyo. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ng masakit na bahagi. May mga senior ang hindi nakatanggap ng dagdag. Binabawasan pa ang kanilang pensyon at marami sa kanila ay hindi alam kung bakit. Una, ang MIT na annual confirmation. Ang SSS at GSIS ay parehong nangangailangan ng taang kumpirmasyon na kayo ay buhay pa at karapat-dapat makatanggap ng pensyon. Kung hindi kayo nagsumite ng inyong confirmation sa takdang panahon at ang deadline ay nagbabago bawat taon, ang inyong pensyon ay posibleng ma-hold o maantala. Sa ilang kaso, ang mga pensyonado ay nakatanggap ng mas mababang halaga habang nire-resolve ang issue. Huwag ito kabigin. I-check sa opisina o sa MySS at GSIS online portal kung updated ang inyong status. Pangalawa, ang overclaiming ng dependent allowance. Kung kayo ay nagsasabing mayroon kayong qualified dependent, tulad ng asawa o anak na may kapansanan, at hindi na sila qualified sa ngayon dahil namatay na o nagbago na ang sitwasyon, kailangan ninyong iulat ito sa SSS o GSIS kaagad. Kung hindi, ang gobyerno ay maaaring mag-recover ng overpaid amount sa inyong susunod na pension. Payments at ito ay makikita bilang bawas sa inyong regular na pension. Ikatlo, ang tax implications. Karaniwan ay hindi binatax ang pensyon pero mayroon itong exception. Kung kayo ay may iba pang source ng kita bukod sa pensyon tulad ng rental income, business income o passive investments, maaaring may tax filing obligations pa kayo. Hindi ito automatic na bawas sa inyong pensyon. Pero kung may BIR assessment at hindi kayo nag-file ng tamang returns, maaari itong maging issue. Kung hindi kayo sigurado, pumunta sa pinakamalapit na Bureau Revenue District Office at itanong kung kailangan pa ninyong mag-file ng returns bilang isang pensyonado. Mga mahal kong kababayan, marami tayong tinalakay ngayon at alam ko medyo maraming impormasyon ang dumating ng sabay-sabay. Kaya hayaan ninyong isimplify natin ito para sa inyo. Ang unang bagay na dapat ninyong gawin ngayong araw na ito ay i-check ang inyong SSS at GSIS account status. Kung mayroon kayong smartphone, pumunta sa MySS app SS website na sss.gov.ph. Para sa GSIS, pumunta sa gsis.gov.hph o gamitin ang GWAPS kiosk sa pinakamalapit na GSIS office. I-check kung ang inyong contact information ay updated, kung ang inyong bank account ay aktibo at nakalink, at kung may pending na verification ng inyong account. Pangalawa, makipag-ugnayan sa isang miyembro ng pamilya o isang pinagkakatiwalaang kaibigan na makakatulong sa inyo na i-navigate ang online portals kung hindi kayo komportable sa teknolohiya. Walang kahihiyang-iyang humingi ng tulong. Ang mahalaga ay makuha ninyo ang impormasyong kailangan ninyo. Ikatlo, kung nais ninyong ma-maximize ang inyong retirement income, isaalang-alang ang pagpunta ng personal sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch at humingi ng isang comprehensive review ng inyong account. Sabihin sa staff na gusto ninyong i-review ang lahat ng inyong active at inactive benefits. Maraming senior ang natuklasan na may mga nakatagong benepisyo pagkatapos ng isang simpleng opisina na pagbisita. At panghuli, ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilyang senyor. Ang impormasyon ay kapangyarihan at maraming ating mga kakilala ay maaaring naghihintay sa pera na karapat-dapat nila ngunit hindi nila nalalaman. Maging ang taong nagbigay sa kanila ng magandang balita ngayong araw na ito. Mga kababayan, tandaan ninyo ito. Ang inyong pensyon ay hindi lang isang benepisyo. Tas ba no nila dapat ha?
Pinagsikapan ninyo ito sa buong buhay ninyo. Ngayon, oras na para tiyakin na nakukuha ninyo ang lahat ng dapat sa inyo. Ni isa ay huwag mapag-iwanan. I-click ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga bagong benepisyo at importante na balita para sa mga senior. At kung mayroon kayong mga katanungan o karanasan na gusto ninyong ibahagi, ilagay ito sa comment section sa ibaba. Narito ako para sagutin ang lahat ng inyong mga tanong. Hanggang sa muli, alagaan ninyo ang inyong sarili.